grocery at pinapunta ko na nga dito yung aming mga baby chef sa aming pag-groceryhan. Sabi ko nga sa kanila, pumunta sila ng mas maaga rito para naman pagdating namin ay agad na nga kami makakapag-grocery dahil nga sobrang dami nga ring tao dito. Minsan kasi pumapasok kami dito ng 4, nakakalabas kami alas 7 na. Talaga nga naman pag nasa counter ka na, talaga nga naman yung traffic parang EDSA, ganun kahaba ang ating pila. Talaga nga naman sobrang ligalig ng aming mga baby shark dahil ngayon nga lang kami sama-sama uling nakapag-grocery. At syempre hindi mawawala yung laruan ng aming baby shark. Talaga nga naman dito lang kami dumaan. Talaga nga naman sinadya namin. At sinadya ko nga rin sinakay siya sa cart para hindi na siya makapili. At ito talaga yung laruan na to yung agaw pansin niya sa akin dahil nga talaga nga takot na takot nga siya. Takot na takot nga siya sa itsura ng laruan dahil nga mukha siyang bulati dahil ayaw nga niya ng bulati. Diyos ko po, Rogon, talaga tong batang to, napakalikot at ligalig. Kitang-kita nyo naman kung talaga nga naman kung saan nagmana ang aming baby shark dahil yung mami niya sobrang ligalig nga rin. At tuwang-tuwa nga rin ang aming baby sa mga aking pinagagawa nga rito. Halos lahat talaga nang dinadaan namin ay talaga nga naman nagtuturo siya at gusto niya nga lahat. Pero dahil sa sobrang dami nga na laruan ay lahat nga natuturo niya, Diyos ko po, Rogo, wala nga siyang mapili. Kaya nga sabi ko wag na nga kaming bumili. At kitang-kita niyo naman nagwawala nga talaga siya at nagpapababa. Binaba nga namin siya, hindi niya nga alam kung saan istasyon nga siya pupunta dahil di niya nga maalala kung saan kami pumunta. Ay talaga nga naman nagwawala siya. Oo nga kami ng dalawang cart. Tag-isa kami ng aming daddy dahil piling nga namin marami kaming bibilin. Diyos ko po, Rogo, kahit wala kaming pambili, kumuha kami ng dalawang cart. At sa part na to ay talaga nga naman nagsasalawa na yung isip niya. Hindi niya nga alam kung ano ang gusto niya. Diyos ko po, Rogon, talaga nga naman pag marami kang pinagpipilian, wala kang mapili. At sa dami-dami nga niya ng truck-truckan na Diyos ko po, kotse-kotse yan naman ang type. Pero kakabili ko nga lang ng kotse niya, kaya sabi ko wag kotse ang kanyang bilhin. Baril-barilan nga pala yung wala siya, kaya nga sabi ko baril-barilan na nga lang ang bilhin sa aming baby shark dahil ang tawag niya nga dito ay beng-beng. Diyos ko po, Rogon, naman tumakbo siya agad. Ilalagay niya agad nga sa aming cart dahil alam na nga niya, nabibili na nga namin. Diba may isang bata na naman na tagumpay. Diyos ko po, Rogon, At syempre, pupunta na nga tayo sa totoong laban. Nabibili na nga rin natin lahat ng kailangan natin dahil nga wala na nga rin tayong stock. Dahil late na nga rin tayo nakapag-grocery dahil 5 days na nga nakalipas bago nga ang sahod. Yung anak mo nga nag-iikot pa nga, naghahanap pa nga siya ng kanyang mabibili. Diyos ko po, Rogon, talaga nga naman kailangan iligaw nga namin siya. At nang tumigil nga siya sa kakahanap na ng kanyang laruan Diyos ko po, Rogo, talaga nga naman binantayan niya na yung cart namin kung nasaan yung kanyang laruan. Masaya nga kaming nag-grocery kung ganito naman kalikot ay Diyos ko po, Rogo, talaga nga naman mapapaisip ka kung bakit mo pa nga siya sinama. Pero kapag nakikita mo nga talaga yung reaction niya at yung saya niya, Diyos ko po, Rogo, mapapangiti ka na nga lang dahil nagagawa mo nga siyang pag-grocery ng laruan. Nga naman willing nga siyang magtulak ng cart kahit nga naman mas malaki nga ito sa kanya. At busy naman kaming magnanay sa kakahanap nga ng gulaman na aming gagamitin para nga sa aming coffee jelly dahil nga coffee jelly na nga lang din ang gagawin nilang dessert. Paunin na nga rin ng aming ate dahil nga iibahin ko na nga raw dahil ayaw raw muna nila ng Yakult. Diyos ko po, Rogo, nanawa na ata. Yung cart nga namin na hindi mapuno-puno pero tubig pala talaga ang tunay mo na magpapapuno nga sa kanya. Ito nga kami sa last na istasyon pero hindi pa rin nga napupuno yung cart ko at wala na rin yata akong may lalagay at dahil wala na nga rin pambili. Charat! At ano nga masasabi niyo sa batang makulit nga na to? Diyos ko po, Rogon, talaga nga naman ewan ko bakit sinama ko pa nga to. Nga naman kala mo talaga nakawala nga sa bundok. Tama naman sabi ko sa aming kuya ay talaga naman ipatesting nga yung beng-beng ng aming baby shark dahil nga baka hindi gumagana, may pukpuk pa nga sa amin. Nga naman sabi ko talaga na nga rin niya ng battery. At dahil nga walang upuan sa aming bahay, lahat
lahat ng pumupunta doon, halos lahat nakatayo. Kung di man nakatayo, nakaupo nga sa lapag dahil wala nga kaming upuan. Hindi nga lang din kami ng dalawa dahil tag-isa nga lang din kami ng aking Daddy Sharp. Linis na nga rin ng cashier dahil super nga ligabukay talaga nga naman, hihikain ka talaga nga naman, pwede kang magtanim. Yung aming ate nga, tuwan-tuwa nga talaga nga siya sa mga pinagbibili niyang ipit at tuwan-tuwa nga rin yung aming Baby Sharp sa nabili niyang beng-beng. Diyos ko po, Argonay, baril-barilan nga pala. Yung akala mo nga ngayon lang siya nakabili ng pamoni, kaya naman may bago na naman nga siyang ilawawala. Ay nga, makakauwi na nga rin kami. Talaga nga naman, apat kami, lahat nga kami may dala, lalong-lalo na tong aming Baby Chef. Dala-dala niya nga yung baril niya. At sinabay na nga rin namin bumili ng bigas para naman wala na nga talaga kaming iisipin kundi ulam na nga lang at puro bigas na nga lang din ang aming kakainin. Talaga nga naman sa binili namin bigas ay talaga nga naman buhay na nga kami within 2 months. Ay Diyos ko po, Arogone. Ewan ko na nga lang kung di na nga sila mag-aksaya ng bigas dahil sobrang dami. Charot! I-deliver nga pala natin to dahil nga merong may order sa amin para naman bukas magpapahinga na lang kami at mag-aayahay. At nung matapos na nga kami, ito na ang aming itsura. Antok na antok ng aming Baby Sharp, na pagod yata dahil first time niya. Nung dumating na nga kami, ito na ang aming ending. Diyos ko po, Rogo, nag-iisip kami kung paano ibaba. Bye! Thank you for watching!